Naglalakad ang mga bida sa isang bayan, pagod at gutom na gutom. Nakakita sila ng Pokemon Center at nagmadali patungo rito, pero nakitang sarado ito. Kumatok si Ash sa pinto at biglang natumba nang bumukas ang pinto at nabangga siya ng isang Pokemon. Nasaktan ang ulo ni Ash, pero sinabi niya sa Pokemon na okay lang dahil matigas naman ang ulo niya. Napansin ng mga bida na kamukha ito ng Chansey, pero hindi ito Chansey. Gamit ang Pokédex, nalaman nilang ito ang evolved form ng Chansey, ang Blissey. Dahil nagugutom na si Ash, pinatuloy sila ni Blissey sa loob. Nagluto si Blissey ng isang napakasarap na hapunan para sa kanila. Gayunpaman, sa sobrang dami ng bitbit na pagkain ni Blissey, naging lampa ito kaya natapon ang lahat ng pagkain kay Ash. Sinabi ni Ash kay Blissey na huwag mag-alala, at nagpunta na muna siya sa shower para maglinis. Matapos maglinis ni Ash, nag-alok ng tulong si Blissey na kiskisin ang kanyang likod. Pumayag si Ash, pero sumigaw siya sa sakit dahil nagasgasan ni Blissey ang kanyang likod. Nakahiga si Ash sa kama, pero alam niyang hindi sinasadya ni Blissey ang nangyari. Kumuha si Blissey ng alcohol para gamutin ang sugat, pero sa sobrang dami nito ay muling napasigaw si Ash. Kalaunan, dumating si Nurse Joy para tingnan si Blissey. Napasigaw si Joy nang makitang nakabalot si Ash ng mga benda na parang isang mommy. Humingi ng paumanhin si Joy kay Ash, pero ipinaliwanag niyang gusto lang talagang tumulong ni Blissey. Naisip ni na Ash at Misty na sana ay bawasan ni Blissey ang pagtulong, pero alam ni Joy na wala itong masamang intensyon. Sumang-ayon si Brock dahil para sa kanya, ang mahalaga ay ang mabuting puso ni Blissey, gusto lang niyang mapansin ni Joy, pero pinigilan siya ni Misty sa pamamagitan ng paghila sa kanyang tenga. Sinabi ni Joy na pangarap ni Blissey na maging pinakamahusay na nurse. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, naisip ni Ash na hindi pa siya nakakapaghapunan, at nagugutom din sina Misty at Brock. Samantala, nagugutom din ang Team Rocket noong oras na iyon. Naisip ni James na magnakaw ng mga Pokemon sa center at kumain na rin doon. Dahil magandang ideya ito, palihim na pumasok ang Team Rocket sa center para maghanap ng pagkain. Nakahanap si Meowth ng isang parsnip pero tumakbo siya nang subukan ni na Jessie at James na hatiin ito ng pantay-pantay. Hinabol siya ni Jessie at aksidenteng nakita si Blissey. Natuwa si Blissey nang makita siya at niyakap siya ng mahigpit. Nagalit sana si Jessie, pero nang makita niya ang pendant ni Blissey, natuwa na rin siya. Inilabas ni Jessie ang kapirasong pendant na sakto sa suot ni Blissey. Natuwa si Jessie dahil natupad na ang pangarap ni Blissey. Nagtaka sina James at Meowth kung paano sila nagkakilala. Naalala ni Jessie ang panahon nang makilala niya ang noon ay Chansey pa lamang. Gusto noon ni Jessie na maging nurse pero hindi siya natanggap, kaya pumasok siya sa nurse school na para sa mga Chansey. Habang nag-e-ensayo silang magbenta ng ibang Chansey, itinuro ni Jessie sa isang Chansey ang tamang paraan. Gusto ng Chansey na iyon na makatabi si Jessie sa pagkain, pero sa sobrang tuwa ay natapon nito ang pagkain kay Jessie. Kalaunan, kailangang pakalmahin ng mga Chansey ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagkanta, pero nakatulog din si Jessie. Ginising siya ng Chansey, pero hindi natuwa ang guro nang makitang nakatulog si Jessie. Nagalit si Jessie at tumanggi sa tulong ng Chansey, pero humingi rin siya ng paumanhin nang malamang inalagaan siya nito. Nang bigyan na ni Joy ng mga nurse hat ang lahat ng Chansey, umalis na si Jessie. Hinatid siya ng kanyang kaibigang Chansey at inialok ang hat nito, pero tumanggi si Jessie dahil mas nararapat ito para sa Pokemon. Hinati ng Chansey ang kanyang pendant at ibinigay ang kalahati kay Jessie para maalala siya nito. Alam ni Jessie na magiging isang nurse ang kanyang kaibigan na isa na ngayong Blissey. Naantig sina James at Meowth sa kwento, pero dahil sa sobrang gutom, nakiusap sila kay Blissey. Dinala ni Blissey si Jessie sa storage room at binigyan sila ng napakaraming kahon ng pagkain. Umalis ang Team Rocket dala ang mga pagkain, bagaman nag-alala si Jessie kung masyadong marami ang kinuha nila. Kinabukasan, nagulat ang mga bida dahil isang tinapay na lang ang natira para sa kanilang almusal. Nang suriin ni Joy ang storage room, nagulat siyang wala na itong laman kahit puno ito kahapon. Sinuri nila ang camera at nakitang si Blissey ang kumuha ng mga pagkain. Hininga ni Joy ng paliwanag si Blissey dahil maaari itong maging dahilan para matanggal siya sa trabaho. Nakita ni Jessie na nasa panganib ang trabaho ni Blissey. Gusto sanang ibalik ni Meowth ang pagkain, pero alam ni Jessie na pagbibintangan lang sila. Naisip ni James na palabasin na niloko lang nila si Blissey para ibigay ang pagkain. Tinanong ni Jessie kung tutulungan nila ang Pokemon, at sumang-ayon ang dalawa dahil kaibigan ito ni Jessie. Lumapag ang kanilang balon at inanunsyo ni James na ninakaw nila ang pagkain. Lumabas ang mga bida at naisip ni Joy na naloko lang si Blissey ng Team Rocket. Nagkunwari ang Team Rocket na bahagi ito ng kanilang matalinong plano, na ikinagalit ni Ash. Sinabi ni Jessie na ibabalik nila ang pagkain kung ibibigay sa kanila ang mga Pokemon. Nang makita ni Blissey ang kanyang kaibigan, lalapitan sana niya ito.
Sinabihan siya ni Jessie na huwag lumapit dahil masisira ang kanilang plano na iligtas ang kanyang reputasyon. Pero patuloy pa rin sa paglapit si Blissey dahil wala siyang pakialam. Bilang huling paraan, inilabas ni Jessie sina Lee Kitang at Arbok para labanan si Blissey. Napansin ni na Brock at Misty na parang masaya pa si Blissey na makita ang Team Rocket. Nagkunwaring inuutusan ni Jessie ang kanyang mga Pokemon na atakihin si Blissey pero pag-ulong niyang sinabi sa kanila na magpanggap lang. Ginamit ni Lee Kitang ang slam pero dahan-dahan lang niyang ibinagsak si Blissey sa lupa ayon sa utos ni Jessie. Sinubukan din siyang kagatin ni Arbok pero hindi ito totoong kagat. Sinabi ni Jessie na binibigyan nila ng leksyon si Blissey. Hindi pa rin tumigil si Blissey at alam ni Jessie na matatanggal ito sa trabaho kung makikita silang magkasama. Gumamit si Jessie ng bazooka at nagpaputok sa paligid ni Blissey para takutin ito at nagbanta na hindi na siya sasablay sa susunod. Ginamit ni Meowth ang robot arms para hulihin si Pikachu na gumamit naman ng Thunderbolt. Nakuryente ang Team Rocket pero nagpasalamat si Jessie dahil lumaban ang mga bida. Humingi ng paumanhin si Joy kay Blissey dahil pinagdudahan niya ito. Sinabihan ni Jessie si Blissey na panatilihing lihim ang tungkol sa kanilang dalawa. Inilabas ni Ash sina Squirtle at Chikorita dahil sa galit. Inatake ni na Arbok at Lee Kitang ang mga ito pero nakuryente si Arbok ng Thunderbolt at pinatalsik naman ni Chikorita si Lee Kitang gamit ang Vine Whip. Gumamit si Squirtle ng Water Gun para itulak ang Team Rocket paitaas. Gamit ang Razor Leaf, pinutol ni Chikorita ang lambat na may lamang pagkain at nabutas ng kanilang balon, kaya tumalsik ang Team Rocket palayo. Habang masaya ang grupo na nabawi ang kanilang pagkain, naiwan namang malungkot si Blissey sa pag-alis ng kanyang kaibigan. Nagluto muli si Blissey ng pagkain at dinala ito sa mga bida. Natakot ang mga ito nang makitang muling tumatalon si Blissey habang may dalang maraming plato. Ngunit sa pagkakataong ito, maayos na inilapag ni Blissey ang mga pagkain sa mesa, kaya sa wakas ay nakakain na rin sila ng maayos. Samantala, nagpasalamat si Jessie kina James at Meowth habang ini-imagine na lang ng dalawa ang mga pagkaing dapat sana ay kinakain nila ngayon. Mabilis na tumakbo ang mga bida paakyat ng burol at nang matanaw ni Ash ang Violet City, sinabihan niya sina Misty at Brock na magmadali para makapag-gym battle na siya agad. Habang naglalakad sa lungsod, nagtaka si Ash kung nasaan ang gym, kaya pinayuhan siya ni Misty na magtanong-tanong. Inaamoy ni Pikachu ang ilang bulaklak nang bigla siyang hilahin ng dalawang bata. Gagamit sana si Pikachu ng kuryente pero nahawakan siya ni Ash, kaya siya ang nakuryente. Akala ng mga bata ay wild Pokemon ito, pero dumating ang kanilang guro at humingi ng paumanhin sa gulo. Sinabi ni Brock na ayos lang iyon habang nag-flirt sa guro, at tinapik si Ash sa ulo sabay sabi na nag-e-enjoy naman si Ash na makuryente. Nalaman ng mga bata na si Ash ay isang trainer, at sinabi nilang magiging mga trainer din sila pagka-graduate sa Pokemon Academy. Ipinaliwanag ng babae na nagtuturo sila sa mga bata kung paano maging trainer. Humanga si Brock sa paaralan at ipinakilala ang sarili kay Miss Priscilla. Sinabi ni Brock na maaari nilang turuan ng mga bata ng ilang bagay bago sila pumunta sa gym. Sa loob ng klase, ang principal na si Earl ay masiglang tinanggap sina Ash, Misty, at Brock na medyo ikinagulat ng mga bida dahil sa kanyang sobrang enerhiya. Inamin ni Priscilla na gusto niya ang mga lalaking masigla, kaya sinubukan ni Brock na sumayaw gaya ng principal. Nang magtuturo na si Ash, nakalimutan niya ang sasabihin, kaya tinanong siya ng mga bata tungkol sa mga labanan. Ipinagmalaki ni Ash na nakapasok siya sa top 16 ng Indigo League, pero tinanong siya ng batang si Zaki kung bakit sila makikinig sa isang hindi naman nanalo, na ikinagalit ni Ash. Lumabas ang lahat para makita ang mga Pokemon ng grupo. Lumapit si Chikorita sa binti ni Ash at inirapan si Pikachu. Sinubukan namang inumin ni Heracross ang katas ni Bulbasaur, kaya pinalayas siya nito gamit ang Vine Whip. Itinuro ni Brock ang isang tore, at sinabi ni Priscilla na iyon ang Sprout Tower, isang tore na gumagalaw na parang bell sprout. Nag-alok si Priscilla ng trip sa tore, na agad namang sinang-ayunan ni Brock. Samantala, sinabihan ni Zaki si Pikachu na iwan na si Ash at sumama na lang sa kanya, pero tumanggi si Pikachu. Pinilit ni Zaki na hawakan si Pikachu kaya nakuryente siya nito. Kinuha ni Zaki ang isa sa mga Pokeball ni Ash at sinubukang hulihin si Pikachu, na agad namang tumakbo palayo. Habang hinihila ni Chikorita ang binti ni Ash, hinabol ni Ash si Pikachu at nangakong susunod na lang sila sa Sprout Tower. Nagtago si Pikachu kay Zaki, pero nang makita ni Zaki ang mga tenga ni Pikachu, ibinato niya ang Pokeball at nakahuli ng Pokemon. Nagulat si Ash na nahuli niya ito, pero bago pa man nila masuri, nahulog sila sa isang hukay na gawa ng Team Rocket. Sinubukan ni na Jessie at James na kunin ang Pokeball mula kay Zaki kapalit ng kanyang paglaya. Pinalabas ni Zaki ang Pokemon sa loob ng ball, pero laking gulat nila na isa pala itong Bellsprout at hindi si Pikachu. Dahil bigo ang Team Rocket, gumamit sila ng mga megaphone para gayahin ang boses ni na Ash para akitin si Pikachu.
Nang dumating si Pikachu, nagtapon ng lambat ang Team Rocket pero mabilis itong naiwasan ni Pikachu dahil sa babala ni Ash. Nakaakyat sina Ash at Zaki mula sa hukay at ginamitan ni Pikachu ng Thunderbolt ang Team Rocket hanggang sa tumalsik ang mga ito. Hindi humanga si Zaki sa Bellsprout na nahuli niya at ang gusto pa rin niya ay si Pikachu. Sprouts, aren't they? It's here. Sa loob ng Sprout Tower, gumamit si James ng smokescreen mula kay Weezing para palabasin ang mga tao. Inilikas ni na Misty at Brock ang mga bata palayo sa usok. Sa loob ng tore, nakita ng mga bida ang Team Rocket na sinusubukang lagariin ang malaking poste ng gusali. Nagbanta si Meowth na pasasabugin ang tore kung hindi ibibigay si Pikachu. Napilitan si Ash na ibigay si Pikachu at kinuha siya ni Jessie gamit ang mga rubber gloves at boots para hindi makuryente. Sinubukang umatake ni Ash pero nagbanta si Meowth na pipindutin ang remote ng bomba. Biglang gumamit ang Bellsprout ni Zaki ng Razor Leaf para makuha ang remote mula kay Meowth. Inilabas ni Ash si Bulbasaur para tuluyang makuha ang remote. Ginamit uli ni Bellsprout ang Razor Leaf para tamaan sina Weezing at Lickitung. Sumakay ang Team Rocket sa kanilang rocket at sinubukang lumipad pero pinutol ni na Bulbasaur at Bellsprout ang mga tali para mapalaya si Pikachu. Tumalsik ang rocket ng Team Rocket palabas ng gusali at sumabog sa himpapawid. Nagpasalamat si Ash kay Zaki na ngayon ay proud na sa kanyang Bellsprout. Sa paaralan, nakiusap ang principal kay Brock na manatili roon para magturo ng sayaw, pero tumanggi si Brock nang malaman niyang hindi si Priscilla ang makakasama niya. Tinanong ni Zaki si Ash kung kaya ba niyang sanayin ang kanyang Bellsprout para maging Victory Bell at tiniyak ni Ash na kaya niya ito. Nagpaalam na ang mga bida sa mga bata at sa staff ng school at nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay.